Mga rider, so for today's video pala ay nasa likuran natin yung pinakabagong, pinaka-new version ng Smash 115, ang FI version. So alamin na natin kung ano nga ba yung meron sa motor nito, specs and features, and magkano nga ba yung monthly installment ng motor nito kung balak nyo kumuha. Sa ating harapan yung glossy nilang kulay black. Kung mapapansin natin, ito na yung pinakabago nilang model or kapalit doon sa car version na Smash 115. So ganyan yung kanyang hitsura. Yan. Ayan siya guys, yung kanyang itsura, kulay black. Glossy siya. Daylight. Ganyan ang kanyang itsura sa bago nilang labas na Smash 115. FI nito guys, fuel injected na ang motor na ito. Tignan muna natin ang features ng motor na ito. So sa kanyang headlight guys, makakapansin natin na malaki talaga ang ulo ng bagong Smash 115. So mas type ko pa rin talaga yung carb type version dahil medyo maliit ang ulo nun. Ito sobrang laki na ng ulo ng bagong version. Tapos meron akong napansin dito dahil katulad talaga siya ng Shooter 115, yung old dati kung alam niyo yung Shooter, same talaga siya ng design at forma. Ayan. Parang binago lang yung pangalan, ginawang Smash. Pero ang mukha niya is para siyang Shooter. Ayan. Headlight niya guys, gumagamit pa rin ito ng bulb type na ordinary. Ayan, ordinary na headlight. Kahit ganun pa man, visible pa rin yan sa gabi. At dito sa kanyang harapan, maganda na yung design dito sa kanyang harapan guys. Is sharp siya. Tsaka meron tayong nakitang air vent dito. At bulb type naman ang gamit ng kanyang turn signal light dito. At may mapansin natin, meron siyang air vent din. Ayan, nasa gilid. May mapansin. Ayan, may air vent din siya para sa aerodynamics. Itong ni-review natin guys is drum brake pa ito sa unahan. Dalawang version kasi ang mapipili natin. Meron tayong disc brake at saka drum brake. So itong nasa harapan natin is drum type siya na Smash 115. At dito nga sa kanyang harapan, gumagamit pa ito ng spokes. Tapos, meron tayong size na 70, 90 by 17. Tube type. So, hindi siya tubeless guys ha. Tube type. So, meron pa siyang interior sa loob. Sa kanyang likuran, may mapapansin tayo na katulad siya sa Shooter talaga. At the same time, sa Rider 115 FI, same din ang itsura ng kanyang taillight. Halos magkaparehas talaga sila ng design. At dito, gumagamit pa rin ito ng bulb type. Pati yung kanyang turn signal light niya, ang kagandahan lang is naka-built-in ito kaya iwas tayo sa pagkasagi or pagkabali ng signal light natin. Sa kanyang rear suspension, gumagamit ito ng dual coil spring. Ayan, dual shock absorber tayo. At swing arm naman. At chain drive. Tapos, ang braking system naman niya dito is drum type. Ayan, drum type. Same lang siya sa Smash dati. So dito sa kanyang stock guys is 420 yung size ng kanyang sprocket dito at 3070. So 37 ngipin. Ayan. 37 ang ngipin ng sprocket niya dito sa likuran. At 420 naman ang size or yung kapal ng kanyang sprocket. So mas manipis ito sa mga nakakasanayan natin 428. Ganon din ang kanyang likuran dito, gumagamit ito ng spokes. Tapos yung size naman niya is 80-90 by 17 tube type. Dito sa kanyang back rider, kita natin, ito yung kanyang design guys. Yan, ganyan yung design niya. Ganda rin naman. Tingnan naman sa ignition system, gumagamit pa rin ito, ang motor nito ng shutter key. Ang magandang ko lang dito is glossy yung kanyang kulay dito sa kanyang ilalim niya. Yan o, glossy siya guys. Glossy red. Pero dito sa ano is matte na siya. Rough design. Sa starting system naman guys, makikita natin na electric start dito. Pero meron din naman chicken option na kickstarter. In case man malubat tayo, ay may gagamitin tayong kickstarter. Tingnan naman sa panel gauge guys, kung mapansin natin, may mga kulay na rin yung panel gauge niya, pero analog type pa rin ang motor na ito. Kung mapansin natin, nandito yung kanyang speed indicator.
yung mileage indicator niya, fuel indicator, may high and low tayo, check engine indicator, turn signal light indicator at neutral, at meron tayong gear position indicator. Yan. So, yan lang naman, gumagamit pa rin siya ng analog type. Dahil fuel injected na nga motor na ito, iba na yung kanyang design ng kanyang makina. Ayan, ito na yung design ng makina niya. Ganyan na siya, guys. Iba rin ng kanyang design ng kanyang muffler dito. Unlike doon sa Smash 150 na old model. Pero mas type ko pa rin yung design talaga ng old model. Ito naman ang kanyang itsura ng kanyang upuan. So malambot rin naman yung kanyang upuan. Sakto lang talaga to motor nito kung gusto mo pang service, pampasok lang sa trabaho, kung gusto mong panghanap buhay, napakaganda rin naman ng motor na ito. Pagdating naman sa kanyang seat storage, meron tong laki na 7.6 liters at kasya dito yung hindi gaano kalakihang mga gamit at katulad lang din ito sa Smash 115. At pagdating naman sa kanyang engine specs, meron tong engine type na 4-stroke, single overhead cam, single cylinder, 2 valves at may engine displacement naman ito na 113cc at may compression ratio na 9.4:1 at kaya naman umabot ang kanyang maximum power sa 6.9 kilowatts at 7,500 RPM at may maximum torque naman ito na 9.10 Newton meter at 6,500 RPM. Cooling system naman ito ay air-cooled pa at may transmission type naman na semi-automatic 4-speed stand-mish at may fuel tank capacity naman ito na 3.7 liters at kaya naman umabot ang 1 litro mo sa layo 68 kilometers per liter, pero nakadepende pa rin yun sa road condition at sa bigat ng rider. At isa na rin ito sa pinakamatipid kumonsumo ng gas pagdating sa underbone bikes dito sa Pilipinas ngayon. At pagdating naman sa presyo nitong drum type ay nagkakahalaga ito ng cash price na 64,200. Kung gusto mo naman ng installment, may down payment nito na 5,100 pesos at may monthly installment naman ito kung kukunin mo ito for 1 year na 6,975 at kapag 2 years naman, may monthly installment ka na 4,150 at kapag 3 years naman or 36 months ay aabot naman ng iyong monthly installment sa 3,280. At para naman sa mga available colors na pwede nating pagpilian, meron tayong 4 na pwedeng pagpilian sa drum type. Meron tayong kulay red, black, blue, at itong in-review natin na greyish black. At para naman sa disc brake variant ay meron tayong dalawang variant na pwedeng pagpilian. Meron tayong metallic matte stellar blue at Titan Black. Ano ang masasabi niyo sa video natin ngayon? Maaari kayo mag-comment dyan sa baba at ihayag ang inyong opinion kung ano yung masasabi niyo sa video natin ngayon. Don't forget to like, share, and subscribe to my channel at pakifollow na rin ako sa aking Facebook page para lagi kayong updated sa ating mga bagong videos na ilalabas ko dito sa aking YouTube channel at sa aking Facebook page. Maraming salamat sa inyong panonood at para sa susunod na video, abangan.